time, nararanasan ko po kapag gabi, tutulog ako, magigising ako na parang hinihila ng demonyo yung kaluluwa ko sa katawan ko. And then kapag gabi, lagi ako po nakakakita ng mga nightmares and mga inaatake ako, hinahabol ako ng demonyo at gusto akong patayin. So talagang pati doon, ayoko na matulog dahil sa mga ganong karanasan. Lagi na lang ako umiiyak ng walang kabuluhan, hindi ko alam. Out of nowhere, nag-emotional breakdown. Out of nowhere, nagme-mental breakdown. Out of nowhere, napapatulala na lang ako sa isang paligid or sa isang tabi, tumitingin sa paligid at hindi ko na alam ang gagawin ko. Dumating na ako sa punto na, ayoko na, tapusin ko na to. Yun yung lagi kong naririnig sa tenga ko na akala ko ako yun. Na sinasabi dito sa tenga ko na, pag natapos na ang buhay mo, tapos ang problema mo. Yan! Come on! So, welcome to ngayon naman. Isa dito sa ating mga pioneer. Come on, somebody. On fire na lingkod ng Panginoon. Nakasama natin sa Team Testifier. Come on, come on, come on. Yes. So, can you share to us, like, sino ka noon? Paano mo nakilala si Jesus? And can you share yung experience mo about deliverance, paano ka pinalaya ng Lord? Yeah. Hi po, ako si Queenie, no, at galing sa Santa Rosa, Laguna, 28 years old. Before, ako po ay isang rebelding anak, party goer, ginagawa ang lahat ng gusto, binibili ang lahat ng luho, at sinusunod kung ano ang takbo ng mundong ito. Dumating sa mga punto na kumbaga, nakapagpahamak na sa akin yung mga desisyong ginagawa ko, pero pinipili ko siyang gawin. Bakit? Dahil una sa lahat, hindi ko nararamdaman kung ano yung pagmamahal na gusto kong maramdaman sa inside, sa home, or sa bahay namin. Ang ginawa ko, ay lumabas ako, naghanap ako ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga kakilala, na akala ko siyang makakapagpuno sa akin. Binili ko ang mga luho, mga nagwaldas ng pera, na akala ko ding makakapag-define sa kung sino ako. Nangyari din, na ako po ay nakipagrelasyon sa maraming mga lalaki, upang makapag-explore sa mundong ito kasi yun ang tinatawag na uso. Dumating na sa pagkakataon din na ako ay nakaranas ng pang-aabuso, physically, sexually abused, and emotionally abused by my past relationships. At talagang nakakos po ito sa akin ng traumatic na pangyayari sa mga bagay na yun. And it caused me na magkaroon ng so much hatred, so much anger. Dahil nagkaroon po ng time na nag-open ako, I tried to open it up, pero tinawanan ako at sinabi, dahil kasalanan mo din yan. Dumating sa point na parang kailangan kong magpatatag sa sarili ko. Kailangan ko na kumbaga, pagkatiwalaan ko na lang yung sarili ko, I was self-reliant by that time. Kasi may binubuo akong image by that time. Ako po ay naging isang performer, sumasayaw, kumakanta sa iba't ibang mga paligsahan, sa iba't ibang mga opportunity na kung saan gusto ko makikita ako ng maraming tao. Gusto ko makikilala ako ng maraming tao. Dahil akala ko yun din ang makakapagpuno sa akin. Akala ko yun din yung makakapagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko hanap inside my home. Though, not to be mistaken, I love my family and I'm so blessed with my family. But, dahil nga sa medyo po sa family, hindi ganun na nagkaroon ng maganda relationship sa Lord. A family without Jesus is a family that is very prone to division or to destruction. Yun po yung naranasan po namin sa family na naging broken ang family na almost nag-separate na talaga yung parents namin dahil sa araw-gabi, away, gulo, halos magpatayan na, magsakitan na dahil sa matitinding issues na talagang hindi na talaga uncontrollable na. And kami mga bata pa lamang noon, ng time na yun ay talagang hindi namin mawari. Bakit ganito ang isang bahay? Ano ba talaga ang tahanan? Yun yung tanong ko simula bata noon. Ano ba talaga yung tahanan? Saan ba talaga matatagpuan yung tinatawag na pamilya? So I tried it on my own to explore to the world. But then, it brought me to wrong decisions that I have made. It brought me to so much deep darkness na akala ko hindi na ako makakaalis pa. Naging addicted ako po sa alcohol. Palagi akong nasa barkada. High school pa lang ako, nakikitulog na ako sa iba't ibang mga bahay. Nagsasayang ako ng pera sa luho. Went into different relationships. Nakaranas din po ako cyber sex, dating apps, and everything, mapababae, mapalalaki. Yes, it came to a point that I was confused with my identity. If I am a woman or if I'm a man.
talagang ganun po ka-level na yung exploration. Para siya, ang mundo po kasi para siyang pag tumapak ka sa isang malalim na tubig, malulunod ka. Yun po ang naranasan ko. Nalunod ako sa mundo. Naranasan ko po na to be so addicted with sex, to be so addicted with pornography, to be so addicted with masturbation as a girl. Dahil nag-cause po, naging bunga yun dahil ako po ay na sexually abused po nung nakaraan. And yun, parang akala ko, sige, baka ganito ang mundo. Baka ito yung escapism, tinatawag na escapism is yun. Nanonood ako ng mga pornography, nagmamasturbate and everything. Minsan pa nga po dumadating sa point dahil sobra yung intense insomnia sa akin, di na ako makatulog. Nag-iisip ako, like daydreaming of very immoral things para lang makatulog ako kasi mapapagod yung flesh ko. That is how evil kung gaano ako na nalulong sa darkness. And ganun din, sa mga maling decision na yun, it cost me din na makasira ng ibang relasyon. Naranasan ko pong makasira ng mga boyfriend-girlfriend relationship. Naranasan ko pong almost makasira ng pamilya dahil without my knowledge, na naging kabit pala ako. Naranasan ko din po na talagang ako po ay mapahiya sa harap ng maraming tao at masabihan ako ng pokpok sa harap ng maraming tao dahil totoo naman, ang sinasabuhay ko ay parang ganon. Parang ganon na din. So talagang sa lahat ng mga naranasan ko pong iyon at isa na din po doon ay ako po ay talagang dahil sa napakalayo ko sa Panginoon, talagang palayo ako eh. Ang dami tumatawag po sa akin, nagsishare ng gospel. Lagi ako hindi kasi ayoko pong bitawan una-una sa lahat yung kasikatan, pangalawa pera, pangatlo kapag naiisip ko dati kapag mag-church, ay, pipigilan ako niyan sa lahat ng gusto ko. Ay, masasakal ako. Ay, makukulong ako. Ayoko. Hindi ako magiging ako pag nasa church ako. So, hindi ako humihindi. Hindi ako sumasama po sa mga nag-i-invite sa akin noon sa church. So, ang ginagawa ko, dahil palayo ako sa Panginoon, papalapit ako sa kapahamakan. Nararanasan ko po na po dati na ako po ay ma-hold up. Dati ako po ay masnatchan. Ako po ay bugbugin halos sa gitna ng daan ng iba't ibang mga lalaki. Kaya yun po nakapag-cause sa akin ng so much fear, so much hatred hindi lang specifically sa mga lalaki pero sa lahat ng tao kasi I thought those times na ako po ay nagsasuffer, those times na ako po ay nakaranas ng gayon ay wala po akong kasama. Those times na ako po ay na-afflict ng ganon, nasaktan ng ganon, ay ako po ay walang tutulong sa akin ba? Ganon. So, nagkaroon na din po na-build na din po yung parang galit ko po sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya po ako napuno ng galit, ng puot, ng hinanakit, ng sama ng loob. Gayon po ng mga panahon na yon. Kaya ang nag-cause po sa akin ay talagang sobrang mas matindi ang ginawa kong desisyon sa buhay ko po. Dumating na sa point na ako po ay nagsiself-harming na, nagkakaroon na ng suicidal ideation, magpabangga, mamatay na lang sa sakit, or talagang hindi kumain para mamatay na lang ako, di na gumising kinabukasan. Saktan ko yung sarili ko, bugbugin ko yung sarili ko kapag may nagagawa akong mali. Because I thought, kapag may nagawa akong mali, hindi na ako mamahalin. Yun po yung simula bata hanggang paglaki na lagi pumapasok sa isip ko noon na hindi ako mamahalin ng tao kapag may nagawa akong mali. Kapag hindi ako yung naging tao na gusto nila. I was a people pleaser, very people pleaser by that time. And it brought me na talagang magkaroon palagi ng constant nightmares, constant paranoia, constant anxiety, constant depression. Talagang nalubog na sa kadiliman po dahil sa mga naging nakaraang karanasan at mga mali din personally na kasalanang ginawa ko intentionally and willingly. And that time nararanasan ko po kapag gabi tutulog ako, magigising ako na parang hinihila ng demonyo yung kaluluwa ko sa katawan ko. And then kapag gabi, lagi ako po nakakakita ng mga nightmares and mga inaatake ako, hinahabol ako ng demonyo at gusto akong patayin. So talagang pati doon, ayoko na matulog dahil sa mga ganong karanasan. Lagi na lang ako umiiyak ng walang kabuluhan, hindi ko alam. Out of nowhere, nag-emotional breakdown. Out of nowhere, nagme-mental breakdown. Out of nowhere, napapatulala na lang ako sa isang paligid, or sa isang tabi, tumitingin sa paligid at hindi ko na alam ang gagawin ko. Dumating na ako sa punto na, ayoko na, tapusin ko na to. Yun yung lagi kong naririnig sa tenga ko na akala ko ako yun. Na sinasabi dito sa tenga ko na pag natapos na ang buhay mo, tapos ang problema mo. Akala ko po gayon. Na pag namatay na ako, pipikit na lang ako, wala na lahat itong hirap na ito.
nagkamali ako. Dumating sa time, na ilang beses kong sinubukang magplanong magpakamatay kapag aalis sa mga pamilya ko sa bahay. Ilang beses ko po na pinaplano na, kumbaga, takasan ang lahat. No, ayoko na pong harapin ang lahat, harapin ang mga problema kinakaharap. Ayoko nang harapin na wala na akong matatakbuhan kasi talagang lahat ng pinagbigyan ko ng buong sarili ko. Iniwan ako, niloko ako, sinamantala, at kahit yung mga naging kaibigan ko before, hindi kami nagkakaayos dahil nga kahit sila, hindi nila tinolerate yung mga mali kong paghahabol sa lalaki before. Kaya talagang parang wala akong matakbuhan. Pero, sa kabutihan ng Panginoong Jesus. Nung bawat araw at gabi na hindi na ako kumakain, hindi ako naliligo, hindi ako nakatulog, halos hindi na ako bumabangon sa kama ko, para na akong bedridden. Lantang gulay, wala ng buhay, wala ng purpose to live, wala ng kagustuhan pa na bumangon sa araw-araw. Pagigising ako, gusto ko matulog ulit para hindi na ako gumising pa. Ganon katindi yung bigat na nararanasan ko, no, yung bigat ng kumbaga kawalan na talaga ng halagang mabuhay. Natingin ko sa sarili ko. At paulit-ulit ko naririnig na tapusin mo na, matatapos na yung buhay mo, tapusin mo na, matatapos ang problema mo pag tinapos mo na yung buhay mo. Laging ganon. Pero at in my heart, I know that since I was a child when I was in kids church, and nung mga time na talagang dumadalo ng parang mga like religious organization, nakakarinig ng mga salita ng Diyos or sermons, ganon. It was planted. I believe that time was planted. Kaya kapag binabala kong patayin yung sarili ko, nagkakaroon ng takot na alam ko mapupunta ako sa impyerno. Yun po yung nararamdaman ko po noon. Kaya nung time na tinawag ako, tinachat ako, tinatawagan ako nung kaisa-isang hindi ako sinukuan ng kaibigan. Kaisa-isang hindi niya ako sinukuan, tinatawagan niya ako, tinitext niya ako, kinukulit niya ako, hanggat maaari sinusungitan na niya ako para bumangon ako, piliin kong mabuhay. Hindi niya ako sinukuan. And by that time, sabi ko, sige nga, nakulitan na kasi ako dito sa friend kong ito. Nakulitan na ako, sabi ko, sige na nga, susubukan ko na. Dahil ito naman yung hindi ko naman sinubukan pa noon. Amen? Kaya po nung ako po ay bumangon na, pumunta, naligo na, nag-ayos, pumunta dun sa gawain na yon. Minute kami nung parang nagkaroon ng circle, small group, and then nag-share ng word. Yung nag-share po dun sa small group na yon. Actually, wala po akong maintindihan. Wala po akong maintindihan sa sinasabi, parang labas-masok lang sa tenga ko dahil alam niyo po kung ano naririnig ko, ang hirap ng nararamdaman ko, sarili ko po ang aking pong nakikita noong time na yun kasi I was broken, I was lost, I don't know what to do, I have no will to live. Kaya parang so self-absorbed, so self-obsessed na hindi ko na marinig kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko. But I know still, the seeds was planted by that time. Nung time na yon, okay, sige, attend, kinabukasan uuwi. Tapos i-invite ulit niya ako, halos atake niya talaga ako para dumalo dun sa small group na yon. Hanggang sa sinabi niya, sige, punta ka na ng church. Pumunta ako ng church, and then, kalaunan, fast forward, nung time na parang, nung dati, hindi pa ako napunta ng church pag wala yung kaibigan kong yon. Pero kalaunan, hindi ko na namamalayan na kahit hindi na siya minsan nakaka-attend, dumidiretso na ako ng church. That was God's grace. Noong time na yon na parang nagugustuhan ko na itaas yung kamay ko sa pag-worship, na tumatalo na yung puso ko pag naririnig ko yung pangalan ni Jesus. At gusto ko na parang mas more pa. Kasi dito ko nararamdaman unti-unti, parang nadudurog yung pagkamanhid ng puso ko sa pagmamahal. Dahil sa tibay at tatag at kapangyarihan ng pagmamahal ng Panginoon na pinapasok niya yung puso ko. His love was so gentle na talagang alam niya, naging bato yung puso ko nun. Pero pinapasok niya unti-unti hanggang sa yakapin niya ako ng buo. Yun po yung naranasan ko. Hindi po one snap na parang pagka-church ko, perfect na or bago na agad. But day by day, God is moving in my heart, working in my heart, and in my life. And yun po, 2018, I attend a church retreat, at doon po ako talagang nakatanggap sa Panginoon, na born again sa awa ng Panginoon. And doon po ako na talagang nagkaroon ng desire na mag-attend sa ministry, mag-serve sa church, and magtuloy-tuloy na sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ngunit, eto na ang isa pang hindi ko talaga malilimutan. Though I was serving at church, though I was praying, I was fasting, I was so active in church, though I was always, lagi po ako talagang nagde-devotion, gigising ako madaling araw para mag-devotion, mag-worship sa Lord, pero
pagdating ng mga pagkakataon na may triggering point, ako po ay nagkakaroon ng panic attacks, anxiety, and then bigla na lang na parang bababa na lahat ng mood ko, mawawala na ulit ako ng will to live, nang hindi ko malaman na kadahilanan. Ayun pala, may tinatawag po tayong stronghold, na yun yung, at saka demonic oppression, na kung saan ay, dun pala ay hindi ko pa na-address sa Panginoon, na meron pala akong mga nakaraan, na isa na rin po dun yung hindi pagpapatawad sa mga nakapanakit, at yung mga trauma, at yung inner healing na kailangan, hindi ko po alam lahat ng yun. Kaya ang nangyayari, akala ko, no, na normal lang, na nagsastruggle ka to pornography while a Christian, to self-harming while a Christian, to depression while a Christian. I was doing it in secret. Kasi hindi ako pwede magpakita sa kanila na nag-struggle ako ng ganon dahil bilang isang Kristiyano. But then, I came to the end of myself. To the point na talagang sobrang desperado na ako, na alam ko na sa sarili kong hindi to normal. Hindi normal na lagi na lang akong gusto ko na namang patayin yung sarili ko. Gusto ko na namang matapos yung buhay ko. Lagi na lang ako nagpa-panic attacks, hindi makahinga. At lagi hindi na naman makatulog at nahihirapan ng mabuhay na naman. And then, dumating na po sa point na humingi na ako ng tulong sa Panginoon. Lord, palayain mo po ako. Ano man tong nararanasan kong tutulungan mo po ako. At nagkaroon ng pagkakataon, ako po yung nakapanood no po sa social media, online minister, na nagmi-minister po siya ng deliverance, na nagmi-minister siya ng inner healing, nagka-cast out ng demon. And that was very new to me. Dati po kasi ang hilig ko manood ng horror movie, nakakakita ako ng mga sinasapian, ganyan. Talagang naakit na sa mga pader at sa mga kisame. Akala ko po ganun lang kapag sila po ay kailangan ng deliverance. Without knowing na ako pala ay kailangan ng deliverance. Nung napapanood ko po yung mga ganong ministers, parang tumatalo ng puso ko na parang kailangan ko yun. Parang ganito yung nararanasan ko, yung mga nagtetestimonya, tapos sila nakalaya, pero bakit ako? Hindi ako makalaya. Pero bakit ako hindi ako makatulog? Pero sila nakakatulog na daw. Nagkaroon na ng tanong ng isip ko. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng pagkakataon na mag-search more to Jesus. Lord, I know na buhay ka pa. I know na nagpapagaling ka pa. I know na nagpapalaya ka. Gaya na nababasa ko sa Biblia. At ayun po, no, sa awa ng Panginoon, una po akong nakaranas ng deliverance sa isang online minister nga po na nag-deliverance sa online. Talagang tinapat niya yung kamay niya sa camera at kinakast out niya yung demons na ayun yung nagpapahirap sa akin. And then, nung nag-renounce ako, tinatakwil ko to, ganto, ganyan, yung lahat ng mga lust and lahat ng perversion, anxiety, depression, suicide, and death. And then, dun ko po naranasan na talagang parang hindi ko napigilan na sigaw and everything na talaga nag-manifest na yung demon. I was so conscious, kaya nagugulat nga po ako na, hala, ano nangyayari? Kasi talaga sumisigaw siya, and then nanginginig yung kamay ko, and then sumusuka ako. Anong nangyayari? Nakakamangha, nakakabigla. And then yun po, doon ako na parang meron palang ganito. Lord, I want more, hanggang sa wala nang matira sa akin na kung ano man itong nagpapahirap sa akin. At dumating na po sa pagkakataon na nagkaroon nga po ng Revival Conference year 2023. Revival Conference po na time na yon wala po akong trabaho for a year. As in, zero money. Hindi ko alam kung saan talaga nagagaling yung pera ko pag napunta ako ng church, magmi-ministry. Talagang lahat ay biyaya ng Lord. At ito po, nakapunta ako dito at nakapag-stay for 3 days dahil sa biyaya lang ng Lord. Talagang itinakda ng Panginoon na maparoon. The day before po nga niya din the day before that conference, talagang umiiyak ako sa Lord. Sinusulat ko kasi hindi na ako makapag-pray. Ganun nakabigat. Talagang pinigilan ako ng demonyo nun. Hindi ako makapag-pray. Sinusulat ko sa notebook ko yung lahat ng gusto kong panalangin sa Panginoon na gawin niya. Lalo na sa Revival Conference. Hindi ko malimutan nang dumating po ako doon sa conference po na iyon. Nakita ko na ang ugat ng lahat ng naranasan ko. Pinakita sa akin ng Lord yung picture na noong bata rin pala ako. Nahipuan ako, minolestya ako ng isang malapit na kaibigan ng magulang ko. So parang nagulat ako na, hala Lord, nakita mo yun, naaalala mo yun, bakit di ko po yun maalala? Ayun pala ay lahat ng yun ay talagang nakikita ng Lord ang lahat ng nangyayari sa atin. At nasasaktan siya sa bawat pangyayari na yun na naranasan ko. Doon ko din naramdaman na, Panginoon, salamat. Salamat kasi hinil niya ako, nakita ko si Jesus. Kasi ang doon sa ministry na yun, sinabi na, invite Jesus to that situation where you were. In-invite ko siya sa lahat ng situation. Ako inabuso, hinold up, sinuntok, sinaktan, parang minolest siya, niloko, and binetray lahat ng naranasan ko po nun. In-invite ko si Jesus. And then when I saw Jesus running towards me,
Kasi gumagapang na ako halos doon. Sobrang desperate na ako. Gumagapang na ako papunta sa altar. Kasi alam ko may pumipigil sa akin. Si Jesus yung nakita ko doon sa vision. Tumatakbo siya para yakapin ako. At doon nagsimula ang kalayaan. Nung naranasan ko ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. And then after that, no, sa nagtuloy-tuloy na po sa revival, that was kung paano talaga ako dineliver ng Panginoon. It was maybe not one snap dahil medyo malalim ang stronghold, pero day by day, I was being set free, I was being healed, even in the secret place. That is how powerful the secret place is. When you have an intimate relationship with Jesus, kakatagpuin ka niya kahit sa secret place, kahit sa kwarto, kahit nasaan ka, na nag-worship sa Panginoon at nagdadwell sa kanyang presensya. And then, fast forward, na-meet ko na, eto na, ang Tropa Pits. Na-meet ko, hindi ko malilimutan, it was one of my core memories, the Tropa Pits. No, sa November 2023, eto po, ako po ay nag-cell group na sa pinagkatiwala ng Panginoon na disciple. And then, nanto kami sa plaza, naririnig namin may nag-worship. Sabi ko, mga normal na street preacher yan na nanghihingi ng pera. Yun yung nasa isip ko kaagad. Kasi kada nakakakita ko ng street preacher, lang po, bigay-bigay lang po, maawa po kayo. Parang nanghingi po ng pera. So ako, nagtataka ako nun, bakit nanghihingi ng pera? Parang, di ba parang, parang, hindi ko maintindihan bakit kailangan manghingi ng pera pag nag-share ng gospel. So umiiwas ako sa mga ganun kasi nakukonsensya ako pag hindi ako nagbibigay at wala akong maibigay. So iiwas na po ako. So nung time na naririnig ko may nag-worship dun sa isang tabi, may nag-worship na, tapos nagpipreach sila, ano ba to? Parang tumatalon yung puso ko na hindi ko po maintindihan. And then, habang natapos na po kami sa pag-uusap ng aking pong kasama, no, inatid ko na siya pauwi, parang hinahatak ako pabalik dun sa plaza. Hinahatak ako pabalik dun sa plaza na tumatalon, bumalik ka. Yung iniiwasan ko po all throughout my life, pinapabalik ako doon sa plaza. And then, bumalik po ako, doon ako sa may gilid. Doon ko naramdaman ang presence ng Lord, ang glory ng Lord while they're preaching. Kahit hindi ko na naintindihan kasi medyo mabilis sila magsalita. Uy, parang preach ano yun? Hala, sinare na nila yung impyerno. Nakakapanibago kasi parang madalang ako makarinig na talagang sinishare ang impyerno. The horrors of heaven to bring people to repentance, to bring people to the fear of God. And they were so bold na parang, hala, talagang hindi sila nahihiyang i-share din. Kasi po ako dati noon, hindi ko talaga ma-share yung past ko talaga boldly. Dahil nga sa shame ko na sobrang dumi ng nakaraan. Pero, hindi sila nahihiyang sabihin na ganito yung naranasan nila, ganito yung pinagdaanan nila, at ganito yung ginawa ng Lord sa kanila. Kaya doon na tumatalo yung puso ko na parang hindi ko maintindihan, pero parang gusto kong sumama sa kanila. Hindi ko po sila kilala. Total strangers talaga. At talaga, syempre, mahirap ka magtiwala na, baka mamaya kung saan ka mapunta pag sumama ka and everything. Yun yung iniisip ng flesh ko. Pero yung puso ko tumatalon talaga na gusto kong sumama sa kanila. And then, may dala po akong isang mais. Binili po ng kasama ko, sabi niya, Ate Queenie, iuwi mo na yan sa inyo. O sige, iuwi ko na. Tapos narinig ko po si Holy Spirit, sabi ni Holy Spirit, ibigay mo yung mais sa kanila. Wala, Lord, nakakaya man, 5 ata sila, 4 doon, na kakain, isa lang ang dala kong mais. Tapos, hindi na nagsalita si Holy Spirit. So, ibig sabihin nun, sunod ka lang. then sumunod po ako, no, parang nilaksan ko na ang loob ko kasi talagang sobrang mahiya ba ako na mag-approach. Nilaksan ko na loob ko, sumunod ako sa Lord, and then nilapitan ko po sila. And then, doon na nagsimula na parang nagkakilala na, nagkakausap na, and nagkaka-connect na. But then, syempre, no, may mga pinagdaanan pa rin na talagang pagsubok, pero napakabuti ng Panginoon. Na talagang nagulat ako na sa tuwing mai-invite na sa mga gawain na mga mission, lagi ako natatakot na, Lord, bakit di na ako makauwi? Lord, saan layo naman ang mga mission nila? Pero natalon yung puso ko. Gusto ko sumama kasi talagang they are really into going sa talagang places na kung saan andun talaga kailangan si Jesus. Pero lagi nila pag hiningi ko sa Panginoon, Lord, sasama ba ako? Lagi sinasabi ng Lord, come and see. Pumunta ka lang at magtiwala sa akin. Then yun po, doon ko nakita na nagka-cast out ng devil. Nagka-cast out sila ng devil, nag-heal ng sick. Nakikita ko yung mga kaluluwa na talagang nararanasan nila ang kapangyarihan at pagmamahal ng Lord. At naiiyak ako sa tuwing nakikita ko na yung mga bata, pag nakalaya sila, yayakapin nila na mahigpit. Yung mga kapatiran, at talagang sobrang tuwa nila na malaya na sila. Tumatak yun sa akin. Nakita ko talaga na kahit hindi nililay hands nila Ate Jomi yung mga bata, nagbabagsakan sila.
sa power ni Holy Spirit. That's the anointing of God. And then kaya sabi ko, sige Lord, susunod ako kasi God is really speaking to my heart not to really go out of my comfort zone and just go where the mission is, where there is vision, where is kung saan niya ako tinatawag, no? Ano po? Kaya ayun po, no, sa awat biyaya ng Panginoon, di ba naging madali ang mga pinagdaanan, pero ngayon po nandito pa rin po na sa awat biyaya ng Panginoon na makakapaglingkod sa Panginoon na kung saan kasama ang testifiers, no? Testifiers! Na dati akala ko po, ito po, may share lang po ako dati, pero share ko naman to sa kanila. Dati po, akala ko sila ay, hala, baka nasa kulto ako, bakit ganun? Ba napapar, bakit lahat sila ginaganon yung kamay, yung buong katawan ko, pinagpipray ako. Tapos bakit parang alam nila yung mga pinagdadaanan ko kasi nagpo-prophesy po sila noong unang araw na ministeran po nila ako to pray over me. Bakit alam nila yung pinagdadaanan ko? Bakit may nagsasabi sa future ganito mangyari sa'yo? Ha? Ano yun? Sige, talaga dumating sa point po na gano'n na parang papaisip ko, kulto ba to, Lord? Oh God, alis mo po ako dito, Panginoon, kung ito ay kulto. Siyempre, hindi ako nalis, Lord. Siyempre, hindi to kulto. Pero praise God. Kasi, akala ko naman din sila hindi rin talagang parang, wow, grabe talaga ang faith nila. Parang mga apostles, mga gayon. Tapos nakita ko pala na sila din ay nagtatawa, nagbibiroan, no? Nagsisharean ng mga kagamitan like, oh, kapag wala kang ganito, o share ganyan, na-realize ko na tao pa rin pala sila. Wait, tao pa rin. Na may mga ganong experiences. Pero ayun po, glory to God na talagang ngayon po tuloy-tuloy po kami sa biyaya ng Lord, no? May church building na, no? Sa biyaya ng Lord, nakakapag-abot ng mga bata, nakakapag-abot ng mga pamilya. Sa biyaya din ng Lord, ano po, ay talagang nakakapagpatuloy sa gawain. Dahil sa biyaya po lahat ng Panginoon. Isipin ninyo ang isang katulad ko na talagang parang wala ng pag-asa, pero nagkaroon ng pag-asa dahil sa nag-iisang buhay na pag-asa, ayun po ay si Jesus. Share ko lamang po yung verse sa Psalms 23 verse 6. Sabi po ng Panginoon doon, hindi po ba? Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in your house forever. Sabi po ito ni David sa Panginoon. Na kung saan yun po yung isa sa mga life verse ko talaga, na nakita ko na kahit dumating sa point na ako ay napakapariwarang babae nung hindi pa ako nakakilala kay Jesus, nag-backslide ako nung ako'y Kristiyano. Minura ko ang Panginoon nung ako'y talagang nag-backslide. Sinasabi ko sa Panginoon na, Diyos ka ba? Ha? Bakit mo pa ako minupura ko po? Pero nung time na yun, hindi ko malilimutan. Yung nagpabalik sa akin, sinabi sa akin ni God, nung mga pagkakataon, minumura mo ako, ang narinig ko yung puso mong sumisigaw ng tulong sa akin. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ikaw na napalayo ka sa Panginoon, specifically kung tinatawag mo ikaw ang sarili mo na backslider, napalayo ka sa Panginoon, no, dati ikaw ay naglilingkod sa Panginoon pero ngayon no, na draw away ng condemnation man ba or ng dahil sa mundo o ng trabaho o ng mga maling relationships, no? Alam mo ba, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, kahit ang binubuka mo ng bibig na ayaw mo na sa akin, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, yung nadidinig ko ay ang puso mo na umiiyak, sumisigaw, humihingi ng tulong sa nag-iisa lang na tagapagligtas. Yun yung sinasabi po sa iyo ngayon ng Panginoong Hesukristo. Bumalik ka na. Sabi nga sa Luke, di ba, yung prodigal son, pagbalik ng prodigal son, nakaintay ng ganun yung kanyang ama. Gustong-gusto na siyang yakapin. Tinakbo pa siya para mahabol siya at mayakap at mahagkan. At hindi lang yon, ibinalik pa siya sa tahanan. Binigyan ng bagong damit. Binigyan ng signet ring. Pinaghanda, pinagpista. Ganun ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Even one sinner repents, the whole heaven rejoices. And even us will rejoice with you. Kapag itong araw na to, pipiliin mo na manumbalik sa Panginoon. Talikuran ang kasalanan mo, talikuran ang lahat ng nakapaglayo sa Panginoong Hesukristo, at biliin na manumbalik muli sa Diyos. You are not too far gone for Jesus. I was lost but now I found. I was blind but now I see. And ganun din ang kayang gawin sa'yo ni Jesus. Jesus is the name above every other names. Kahit minsan di mo na alam kung ano pagpapray mo, parang wala ka ng hininga ba o lakas na mag-pray, isulat mo. O kaya isigaw mo lang pangalan ni Jesus. His name alone is so powerful that can set you free and snatch you out of fire or snatch you out of a mighty clay and bring you into His glorious kingdom. Walang imposible sa Diyos. Hanggat may hininga ka, hanggat gumigising ka sa umaga, yan ang pagkakataon na binibigay niya para maranasan mo ang pagmamahal niya. At maranasan mo din ang napakagandang plano niya para sa buhay mo at kinabukasan
maging ng iyong pamilya. Sabi nga sa salita sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved in your household. Even I, up to now, I'm still not perfect, and kahit sa family, nandun pa din, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, pero pinanghahawakan ko ito at pinararanas ng Panginoon yung pag-asa habang hinahawakan ko ang salita ng Panginoon na ito. At ganun din ang paparanas niya sa iyo. Hawakan mo ang salita niya. Buksan mo ulit yung Bible mo na inaalikabukan na basahin mo ulit yung gospel, ipaalala ulit sa'yo ni Holy Spirit kung paano yung naging cause na tinik ni Jesus sa cross dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Balik ka ulit sa identity mo kay Jesus. The enemy may still kill and destroy you, but it won't win. He won't win. Jesus came for you to give you life that is abundant, and that is eternal. Napaka-makapangyarihan nun. Alalahanin mo ang pag-ibig sa'yo ng Lord. Walang malayo para sa pag-ibig ng Diyos. Manumbali ka. Pwede ba kitang maipanalangin? Panginoong Diyos na buhay, salamat po sa oras na ito, God. Ubaga man, tanghali o gabi na may nakakapanood nito, Panginoon, ng aming mga testimonya. Panginoon, hipuin mo sila. Whether it's a believer or a prodigal or a believer that is struggling and being challenged, oh God, or talagang nagkakaroon din ng mga demonic attacks or encounters or oppression, oh God. Father, we speak freedom in their lives, oh God. Father, by the authority of your Son, Jesus Christ, we just come against all this darkness, Panginoon, na nagpapahirap sa kanila, na nagpapalayo sa kanila sa presensya mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, we pray na hipuin mo po yung puso nila, God, na magkaroon muli ng longingness, ng desire, Lord, na tumawag sa pangalan mo, mag-spend ng time sa iyo, magbasa ng salita mo, oh God, at maranasan ng pag-ibig mo. Ama, dalangin ko po na ibuhos mo ang pag-ibig mo sa kanila kung paano mo kami pinalaya. Naniniwala po ako na gayon mo din masigit pa silang palalayain. Walang malayo na hindi mo kayang ibalik sa'yo. Walang batong puso na hindi mo kayang palambutin. Walang bulag na hindi mo kayang bigyan ng paningin. Walang bingi na hindi mo po kayang bigyan ng pandinig. Ama, maghari ka. Dalangin po namin, O God, na ang mga taong nakakapakinig na ito, O God, ay manumbalik sa iyo at hindi na lumayo pa. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayun po, mga kapatid. So, glory to God sa testimony. I just want to just take this moment to encourage you and to invite you into March 22, 2025. It's a youth gathering event na talagang naandun ang revival. Kung gusto niyo pong maranasan ang mga naranasan namin talaga sa Panginoon, na talagang nandun yung kalayaan, kagalingan, at pagbabagong buhay, at talagang puso na talagang buhay na buhay ba, gayon. Buhay na buhay sa Panginoon. Just come and see. Kung paano lagi sasabi ng Lord, come and see. Mag-faith ka lang ba? Wag kang mahiya kung ikaw ay talagang kung ikaw believer na dumadanas ng ganung mga like lust or perversion or self harming and everything na talagang alam mong hindi normal sa isang Kristiyano. Go, come and see, and you will find the one who has redeemed you by His blood, and you will find the one who will set you free. Talagang subukan mo at makikita mo na buhay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Yun lang po. See you on March 22! Oh, parang naman.